Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit mahirap sumunod sa Diyos? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34. Sabi po ay, "But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God. And they shall be my people, for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more." Um, Isa itong napakagandang pangako ng Diyos. Pero minsan, kahit narinig natin ang mga ganyang salita, may tanong pa rin sa atin. Kung ganon, bakit parang ang hirap natin sumunod sa Diyos? Hindi ka nag-iisa kung lagi mo itong naisip. Dahil struggle talaga yan. Lahat tayo may laban sa kasalanan, sa sarili nating kagustuhan, at sa mundong ginagalawan natin. Pero dito pumapasok ang kahalagahan ng New Covenant, ang bagong tipan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang first teaching is, the Old Covenant is God's law written on tablets. Dati ang kautusan ng Diyos ay literal na naisulat sa bato, gaya ng Ten Commandments na ibinigay kay Moses. It was external, parang isang checklist. Ang problema, kahit malinaw ang rules, wala sa loob ng tao yung kakayahang sundin ito. Parang alam mong bawal pero wala kang lakas para lumaban sa tukso. Bakit? Kasi wala pa ang inner transformation. Number 2 is, the New Covenant is written on the human hearts. Pero sa bagong tipan, sabi ni Lord, I will write my law in their hearts. Hindi na ito basta commandments lang sa labas, kundi desire na sa puso natin bilang isang Kristiyano. Kapag isa kang tunay na nananampalataya kay Kristo, hindi ka lang basta sumusunod dahil kailangan, kundi dahil gusto mong sundin ang mga utos ng Panginoon, kasi binago na ng Panginoon ang puso mo. At ang last teaching is, the Holy Spirit enables believers to obey God. Ang pinakamalaking kaibahan ay yung Holy Spirit. Dati, tao lang laban sa kasalanan. Pero ngayon, kasama natin ang Diyos mismo through the Holy Spirit. Siya yung nagbigay ng conviction, ng lakas at ng desire to live righteously. Hindi ito dahil sa sariling nating galing, kundi dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Ang New Covenant ay hindi lang basta bagong kontrata. Ito ay bagong buhay. Ito ay relasyon, hindi lang rules. Hindi ka nadayuan sa Diyos, ikaw ay kanyang anak. At bilang anak, binigyan kanya ng bagong puso, a heart that longs to please Him. Yun lamang po.